Sa kulturang Pilipino, hindi mawawala ang seafood sa ating hapag. Mula sa tuyo at danggit sa almusal hanggang sa sugpo at alimango sa handaan. Sa mga lugar na gaya ng Visayas at Mindanao, halos araw-araw itong bahagi ng pagkain. Pero habang tumatanda, nagbabago ang pangangailangan ng ating katawan. Kung bata pa, kahit anong seafood kayang kainin. Pero sa mga senior, mas nagiging sensitibo tayo lalo na sa pagkaing mataas sa kolesterol, mercury at sodium. Maraming kababayan nating may alta presyon, diabetes, rayuma, kaya mahalagang maging maingat. Hindi ibig sabihin na iwasan lahat ng seafood. Marami ring nakakatulong sa kalusugan at haba ng buhay. Ang susi ay malaman kung alin ang ligtas at alin ang dapat bawasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na seafood na delikado sa senior at 4 na dapat kainin para sa mahabang buhay. Kasama ang mga halimbawa at kwento mula sa ating tradisyon at karanasan bilang Pilipino. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento ilang taon ka na at saan ka nanonood. Ngayon, simulan na natin. 4 seafood na delikado sa mga senior. Unang seafood, alimango o crab. Sa Pilipinas, ang alimango ay itinuturing na espesyal na pagkain. Madalas itong ihain sa handaan, pista o kapag may balikbayan na dumating mula abroad. Kilala ito sa malinamnam na laman at masarap na taba. Lalo na kung niluto sa gata na may kasamang kalabasa at sitaw. Pero para sa mga senior, ang alimango ay isa sa mga seafood na dapat limitahan o iwasan. Bakit? Una, mataas ito sa kolesterol na maaaring magpalala sa kondisyon gaya ng alta presyon at sakit sa puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkain ng alimango ng madalas ay nakakapagpataas ng LDL or bad cholesterol na nagdudulot ng pagbara sa mga ugat. Bukod dito, ang taba ng alimango na paborito ng maraming Pilipino ay may mataas ding purine content. Ang purine ay nagiging uric acid sa katawan na maaaring magdulot o magpalala ng gut o rayuma. Maraming senior sa mga probinsya ang nakakaranas ng pamamagan, ng tuhod o daliri pagkatapos kumain ng maraming alimango, lalo na kung sinabayan pa ng beer o soft drinks. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang salo-salo kung saan maraming pagkain sa mesa. At kapag may alimango madalas ay hindi lang isa ang kinakain. Kaya para sa mga senior, mahalagang kontrolin ang dami at dalas ng pagkain nito. Hindi naman ibig sabihin na bawal ang alimango. Maaari pa rin itong kainin paminsan-minsan, pero mas mabuti kung maliit lang ang serving at hindi palaging nasa menu. Maaari ring palitan ito ng mas ligtas na seafood na may mas mababang kolesterol. Sa ganitong paraan, hindi mo mawawala ang saya ng pagkain ng paborito mo pero maiiwasan mo ang panganib sa kalusugan. Pangalawa, tahong o mussels. Sa bawat kanto ng palengke sa Pilipinas, lalo na tuwing hapon, makikita ang mga bila ng sariwang tahong, kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila nang aakit na iuwi at gawing ginisang tahong sa bawang o sabaw na may luya at dahon ng sili. Marami sa atin ang lumaki na may alaala ng mga hapagkainan na puno ng tawa habang sumisimsim ng mainit na sabaw nito sa tagulan. Ngunit para sa ating mga senior, kailangan nating magdoble ingat bago magpakabusog. Ang tahong ay tinatawag na filter feeder. Sa madaling salita, sinasala nito ang tubig, dagat at sinisipsip hindi lamang ang sustansya, kundi pati na rin ang mga lason at dumi na maaaring nasa paligid nito. Kapag ang pinagmulan ng tahong ay mula sa maruming tubig o apektado ng red tide, posibleng naglalaman ito ng paralytic shellfish toxins. Isang mapanganib na lason na maaaring magdulot ng pamamanhid ng kalamnan, pagsusuka o sa matinding kaso, ikamatay. Bukod sa lason, ang tahong ay may mataas na sodium, lalo na kapag niluto sa mga paboritong Pinoy style tulad ng adobo na may toyo o tinapang tahong. Para sa mga senior na may alta presyon o problema sa puso, ang sobrang alat ay parang tahimik na panganib na unti-unting nagpapahirap sa kalusugan. Dagdag pa rito, hindi lahat ay ligtas sa shellfish. May ilan na biglang nagkakaroon ng pamamantal, pangangati o hirap sa paghinga matapos kumain. Sa mga probinsya, normal na ihain ang tahong kapag pista o reunion dahil mura, masarap, at madaling pakainin ang maraming bisita. Pero tandaan, ang kasiyahan ay hindi dapat maging kapalit ng kaligtasan. Kung talagang hindi mapigilan ang pagnanais sa tahong, siguraduhin na ito ay mula sa mapagkakatiwala ang supplier at niluto ng mabuti. Iwasan ang hilaw o bahagyang luto na tahong dahil dito mas mataas ang tansa ng food poisoning. Sa huli, ang tahong ay parang matandang kaibigan na may sikreto. Masarap kasama paminsan-minsan, pero kapag hindi pinag-ingatan, pwedeng magdala ng sakit. Kaya para sa ating mga senior, piliin ang ligtas at huwag hayaang isang simpleng ulam
ang sumira sa mahabang buhay at masayang alaala sa hapag. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe, ka-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ipanggatlo, hipon o shrimp. Isa sa mga pinakapaboritong seafood ng mga Pilipino ay ang hipon. Mapaginisang hipon na may kasamang kalabasa at sitaw. Sinigang na hipon na mainit-init sa tagulan. O simpleng halabos na may bawang at mantikilya para sa pulutan. Siguradong hit ito sa anumang handaan mula sa piyesta sa baryo hanggang sa simpleng salo-salo sa pamilya tuwing linggo. Sa mga karenderya at paluto sa palengke, madalas itong isa sa mga bestseller dahil sa sarap at lutong ng laman. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, mahalagang mag-ingat ang mga senior kapag kumakain ng hipon. Una, mataas ang hipon sa kolesterol na maaaring magpataas ng LDL at magdulot ng mas malaking panganib sa puso. Para sa mga senior na may edad na, mas sensitibo na ang puso at mga ugat kaya't hindi ligtas kung madalas itong kainin. Pangalawa, mayaman din ito sa purine na nagiging sanhi ng pagtaas ng uric acid sa katawan. Isang malaking problema para sa mga may gout o rayuma. Maraming Pilipinong senior ang nagkukwento na sumasakit ang tuhod o namamaga ang daliri pagkatapos kumain ng hipon, lalo na kung sinabayan pa ng iba pang pagkaing mataas sa uric acid tulad ng alig o taba ng hipon. Bukod pa rito sa panahon ngayon, maraming hipon sa merkado ang galing sa fish farms upang mapabilis ang paglaki at maiwasan ang sakit sa mga hipon. Gumagamit ang ilang fish farm ng antibiotics at chemical. Kapag hindi ito nahugasan at naluto ng maayos, maaring makapasok sa ating katawan ang mga chemical na ito. Sa kulturang Pilipino, hindi lang laman ang kinakain, madalas ay kasama pati ang ulo at balat ng hipon kung saan naiipon ang kolesterol, toxins at uric acid. Kung talagang hindi kayang iwasan, mas mainam na pumili ng wild-caught o huling dagat na hipon kaysa farm shrimp. Iwasan ang pagkain ng ulo at alig at limitahan sa kaunting piraso lamang. Maaari rin itong kainin paminsan-minsan halimbawa sa espesyal na okasyon o pista. Pero huwag gawing bahagi ng pangaraw-araw na ulam lalo na kung may high blood, diabetes, sakit sa bato o rayuma. Tandaan, mas masarap ang handaan kung pagkatapos nito, masaya pa rin ang katawan at walang iniindang sakit. Pangapat, pusit o squid. Sa Pilipinas, ang pusit ay isa sa mga paboritong seafood na makikita mula sa mga karenderya hanggang sa mga piyesta sa probinsya. Sino ba naman ang makakalimot sa pritong pusit na sinasawsaw sa sukat, bawang o sa adobong pusit na may sariling tinta na parang tinatawag ka para mag-extra rice? Bukod sa sarap, mura rin ito at madaling lutuin, kaya't isa sa mga ulam na laging handa sa hapag ng maraming pamilya. Pero para sa mga senior, kailangan ng kaunting pag-iingat bago sumabak sa pusit feast. Una, mataas ang cholesterol content ng pusit. Halos kapantay ng hipon. Para sa mga kabataan, baka hindi gaanong big deal ito. Pero para sa mga senior na may mataas na blood pressure or may history ng sakit sa puso, malaking panganib na ang sobrang kolesterol. Bukod dito, mayaman din ang pusit sa purine, isang substance na nagdudulot ng pagtaas ng uric acid sa katawan. Kapag sobra, maaaring matrigger ang gout attacks na pahirap sa mga kasukasuan. Lalo na kung mahilig ka pang maghapunan ng pusit, kasabay ng kanin at malamig na soft drink. Sa ilang probinsya, lalo na sa tabing dagat, uso ang pusit bilang pulutan sa inuman. Isipin mo pusit na inihaw o ginataan tapos may kasamang alak. Masarap sa umpisa pero delikado sa katawan ng senior. Parehong nagpapataas ng uric acid. Ang pusit at alak at posibleng magdulot ng pananakit ng tuhod, pamamaga ng paa at mas mataas na blood pressure. Kinabukasan, dagdag pa rito mabilis masira ang pusit kapag hindi sariwa. Sa mainit na klima ng Pilipinas, madaling mag-develop ng histamine ang pusit na maaaring magdulot ng food poisoning. Hindi biro ang mga sintomas nito. Pagkahilo, pagsusuka, pangangati ng balat at minsan ay mabilis na pagtibok ng puso. Kaya mahalaga na siguraduhing sariwa ang bibilhin at lulutuin. Kung talagang hilig mo ang pusit at hindi mo kayang iwasan, may mas ligtas na paraan para kainin ito. Sa halip na iprito sa maraming mantika, mas mainam na steam o i-grill upang mabawasan ang taba at kolesterol. Maaari rin itong ihalo sa mga gulay, gaya ng sitaw o talbos ng kamote, para maging mas balance ang pagkain.
Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda akong mag-subscribe. Ka-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 4 na seafood na dapat kaining mga senior para sa mahabang buhay. Unang seafood, bangus o milkfish. Ang bangus ay hindi lang basta isda. Ito ay simbolo ng pagkaing Pinoy. Bilang pambansang isda ng Pilipinas, mahahanap mo ito mula sa baybayin ng Pangasinan hanggang sa mga pamilihan ng Davao. Lumaki na ang ulam sa hapag ay sinigang na bangus na may maasim na sabaw. Galing sa Sampaloc. Paksiw na bangus na niluto ng matagal hanggang lumambot ang laman o inihaw na bangus na may palaman na kamatis, sibuyas at luya na tinatali ng dahon ng saging para lumabas ang natural na tamis at aroma nito. Para sa mga senior, ang bangus ay isang kayamanan sa nutrition. Isa itong mahusay na source ng omega, 3 fatty acids na kilalang nakakatulong. Magpababa ng kolesterol, magpigil ng pamamaga sa kasukasuan at magpalakas ng tibok ng puso. Hindi tulad ng ibang isda na mataas ang mercury. Mababa ang mercury content ng bangus kaya mas ligtas kainin ng regular. Ang omega-3 ay mahalaga rin para mapanatili ang malinaw na pag-iisip at matalas na memorya, isang malaking tulong habang dumaragdag ang edad. Sa kulturang Pilipino, ang pagkain ng bangus ay may kasamang alaala. Maraming pamilya ang nagkakasama sa kusina habang nililinis ang isda, tinatanggal ang mga tinik at pinupuno ito ng sangkap. May mga lola na may sariling sikreto kung paano gawing mas malasa ang paksiw, o mga tatay na eksperto sa paggihaw ng bangus sa uling hanggang maging perpektong golden brown. Kung gusto ng mas malusog na luto, iwasan ang masyadong mamantikang prito. Mas mainam ang inihaw, nilaga o ginataan gamit ang gata ng niyog at gulay gaya ng talbos ng kamote or malunggay. At kung kaya ng budget, piliin ang bangus na galing sa malinis, na palaisdaan o dagat kaysa sa sobrang komersyal na fish farm para mas mataas ang kalidad at sustansya. Sa bawat kagat ng bangus, hindi lang katawan ang pinapakinabangan, puso at alaala rin. Kaya't para sa mga senior na nais ng mahabang buhay at masiglang pamumuhay, ang bangus ay isa sa pinakamainam na kasama sa ating hapag. Pangalawa, lapu-lapu o grower. Ang lapu-lapu ay isa sa mga pinakapinapahalagahang isda sa Pilipinas, kilala sa malasa at mataas na kalidad ng laman. Madalas itong ihain sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, kasal, pinyag at pista. Mga sandaling nagtitipo ng pamilya at komunidad. Para sa mga senior, ang lapu-lapu ay hindi lang masarap kundi isa ring makapangyarihang pagkain para sa kalusugan at mahabang buhay. Mayaman ito sa lean protein, mababa sa taba at puno ng omega-3 fatty acids na mahalaga sa kalusugan ng puso at kasukasuan. Bukod pa rito, mababa ang mercury content nito kumpara sa malalaking isda gaya ng tuna o espada, kaya ligtas kainin kahit madalas. Sa kulturang Pilipino, iba't iba ang paraan ng pagluluto ng lapu-lapu mula sa paksiw na may suka at bawang, steam na may luya at sibuyas hanggang sa sweet and sour na estilo na hanggo sa impluensyang Chino. Para sa mga senior, ang steam na lapu-lapu ang pinakamainam dahil hindi gumagamit ng mantika at kontrolado ang alat kaya mas banayad para sa puso at bato. Ang omega-3 nito ay tumutulong sa pagpigil ng pamamaga, pagpapababa ng presyo ng dugo at pag-iwas sa sakit sa puso. Bukod sa sustansya, mahalaga rin ang lapu-lapu sa praktikal na aspeto para sa mga nakatatanda. Malambot ang laman nito at kakaunti ang tinik, kaya mas madaling nguyain at lunukin ng mga may problema sa ngipin o gilagid. Sa mga lugar tulad ng Palawan, Batangas at Cebu, itinuturing itong espesyal na regalo para sa mga mahal sa buhay. Lalo na kung may senior sa pamilya na kailangang kumain ng masustansya at sariwang isda. Kung layunin ng isang senior na pahabain ng buhay at manatiling aktibo, ang lapu-lapu ay isang matalinong pagpipilian. Piliin lamang ang sariwang huli mula sa palengke o direkta sa mangingisda at lutuin sa paraang simple upang mapanatili ang natural nitong lasa at nutrisyon. Sa bawat piraso ng lapu-lapu na inihahain sa hapag, hindi lang ito pagkain. Isa itong simbolo ng malasakit, kalusugan at mas matibay na ugnayan ng pamilya sa kulturang Pilipino. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sao ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero sa ibaba para malaman kung nandito ka.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniire-recommend akong mag-subscribe. Ka-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, galunggong o round scad. Sa Pilipinas, tinaguri ang isda ng masang galunggong dahil abot kaya. Madaling hanapin sa palengke at kayang magpakain ng buong pamilya kahit maliit ang budget. Mula sa mga tabing dagat hanggang sa mataong pamilihan sa lungsod, halos lahat ng Pilipino ay may alaala ng galunggong, maaaring baon sa eskwela, noong kabataan, ulam sa tanghalian, pagkatapos maglaro sa kalsada o hapunan matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Para sa mga senior, isa itong napakahalagang pagkain dahil mayaman ito sa omega fatty acids na tumutulong para mapanatiling malusog. Ang puso, malinaw ang pag-iisip at maayos ang galaw ng mga kasukasuan. Bukod dito, natural na mababa ang galunggong sa mercury, kaya ligtas itong kainin ng mas madalas kumpara sa malalaking isda gaya ng tuna o espada. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ng iprito ang galunggong at ihain kasama ang sawsawang suka at kamatis. O kaya naman ay gawing pinaksiw, isang paraan ng pagluluto na mas masustansya dahil hindi gumagamit ng mantika. Sa mga probinsya, madalas ding makita ang galunggong na nilaga na may gulay gaya ng pechay o malunggay para mas kumpleto ang sustansya. Para sa mga senior na nagbabantay sa timbang at kalusugan, magandang alternatibo ito sa mamahaling isda. At mas madali rin itong nanguyain at tunawin ang tiyan. Hindi lamang omega-3 ang makukuha sa galunggong. Mayaman din ito sa vitamina D at calcium. Lalo na kung kinakain pati ang maliliit na tinik kapag nilaga o inadubo. Ang calcium ay napakahalaga upang mapanatili ang matibay na buto at ngipin. Isang bagay na karaniwang humihina habang tumatanda. Sa mga baybaying baryo, may tradisyon pa nga ng pagtutuyo ng galunggong upang tumagal ito ng ilang linggo at madaling dalhin kahit sa bukid o pangingisda. Para mas mapanatili ang sustansya, mas mainam na steam. Ihawin o paksiwin ang galunggong. Iwasan lang ang sobrang alat lalo na kung may alta presyon. Maari ring samahan ng gulay tulad ng talbos ng kamote, ampalaya or okra para sa dagdag hibla at nutrisyon. Sa kabuuan, ang galunggong ay higit pa sa isang simpleng ulam. Isa itong bahagi ng kulturang Pilipino at isang abot kayang paraan upang mapanatili ang kalusugan at mahabang buhay ng mga senyor. Sa bawat kagat ng galunggong, para bang nakakauwi tayo sa init at ginhawa ng simpleng buhay sa ating bayan. Pang-apat, tamban o sardinas. Ang tambaan ay isa sa pinakapamilyar at pinakamahalagang isda sa hapag ng mga Pilipino. Madalas itong gawing tuyo o sardinas sa lata at sa maraming bayan sa tabing dagat, karaniwan itong almusal na kasama ng mainit na kanin at kaping barako. Sa mga palengke, mabango at amoy dagat pa ang sariwang tamban at sa murang halaga ay kayang magpakain ng buong pamilya. Para sa mga senior, isa itong tunay na superfood dahil mayaman sa omega fatty acids, proteina at calcium na tumutulong sa kalusugan ng puso, buto at kasukasuan. Isa pa sa magagandang katangian ng tamban ay maliit ito kaya mababa ang mercury content at ligtas kainin ng regular. Kapag sardinas na nasa lata, lalo na kung kinakain pati ang maliliit na buto, nakakadagdag pa ito ng calcium na mahalaga para sa pagpapanatibay ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Isang malaking issue sa kalusugan ng mga senior. Madali rin itong nguyain at hindi mabigat sa tiyan, kaya bagay sa mga may problema sa pagnguya o panunaw. Sa kulturang Pilipino, ang tambaan ay hindi lang pagkain. Isa rin itong simbolo ng pagiging praktikal at matipid. Noong mga panahong salat ang kabuhayan, maraming pamilya ang umaasa sa tamban para mapuno ang tiyan at mapanatili ang lakas. Kahit maliit ang kita basta may tamban, kanin at sawsawang suka na may sili, kompleto na ang ulam sa mga baryo. Kadalasan itong inihahain ng sabay-sabay sa isang bila kung saan sama-samang kumakain. Ang pamilya o kapitbahay pinapakita ang diwa ng bayanihan at pagbabahagi. Para sa kalusugan ng senior, mainam na piliin ang paraan ng pagluluto na makakapreserba ng sustansya. Kung gagamit ng sardina sa lata, pwedeng banlawan o pigaan muna para mabawasan ang sobrang alat mula sa sodium. Kung sariwang tamban ang lulutuin, mas maganda ang steaming, pagpaksiw o pag-ihaw para hindi mawala ang nutrisyon at manatiling malasa. Maaari rin itong ihalo sa mga gulay gaya ng ampalaya o pichi para mas maging balanse ang pagkain. Sa madaling salita, ang tambaan ay hindi lamang murang ulam,
Isa itong masustansya at makabuluhang pagkain na matagal ng bahagi ng pagka-Pilipino. Para sa mga senior na nagnanais pahabain ang buhay ng may sigla at kalakasan, ang regular na pagkain ng tamban ay isang simpleng hakbang na may malalim na benepisyo sa kalusugan, sa bulsa at sa puso. Pangwakas na kaisipan, sa ating kulturang Pilipino, hindi lang pagkain ng seafood, ito ay bahagi ng ating tradisyon, ala-ala at pagkakakilanlan bilang isang bansang napapalibutan ng dagat. Mula sa simpleng pritong isda sa umaga hanggang sa mamahaling sugpo sa kasalan, ang pagkaing dagat ay may espesyal na lugar sa ating puso at kapagkainan. Ngunit habang tumatanda tayo, kailangang maging mas maingat at mas mapili sa kung anong uri ng seafood ang ating kinakain. Ang 4 na seafood na dapat iwasan o limitahan, alimango, tahong, hipon at pusit, ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa kalusugan ng mga senior dahil sa mataas na cholesterol, purine, sodium at mercury o toxins. Samantalang ang 4 na dapat kainin, bangus, galunggong, tamban at lapu-lapu ay mayaman sa omega-3, protina at iba pang sustansya na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na puso, utak at buto. Sa huli, ang layunin ay hindi lang basta pahabain ng buhay, kundi gawing mas makabuluhan at masigla ang bawat araw ng pagtanda. Sa tamang kaalaman at tamang pagpili ng pagkain, maiiwasan natin ang maraming sakit at masisiguro ang mas mataas na kalidad ng buhay. Tulad ng kasabihan sa atin, anumang sobra ay masama, kaya't mahalagang balansyin ang pagkain ng seafood, piliin ang makakabuti at iwasan ang makakasama. Kung ating pagsasabayin ang tamang kaalaman, tamang pagkain at masayang pamumuhay kasama ng pamilya, tiyak na mas magiging makulay at mahaba ang ating paglalakbay sa senior years. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo susunod na